Yun pong 6.7 billion pesos na inflows and outflows, ilang taon po yun? Ano po to eh? Various years to eh. Various years eh. Hindi, 2006 to 2025. Opo. Yun nga din po ang yung nga din po ang sinasabi ng ilang mga supporters ni VP Sara na considering yung haba ng panahon na iyon at may mga negosyo naman sila, pag kinuwenta mo naman talaga dito yung pasok, labas ng pera, sa tagal nun, pwedeng abutin ng 6 na bilyong mahigit. Well, doon po kasi sa nilabas ng SEC, no? Pagsak po lahat ng negosyo, halos. Nasa loss po lahat, halos. Declared. At kung kukwentahin po natin, ito, yung amount na to, parang kahapon may nagkwenta eh. Parang lumalabas ang kada isang buwan, parang 20 million. Kumbaga, So parang medyo, hindi rin magmamatch talaga eh. Dahil parang let's say kumikita ka na o sumusweldo ka na sa isang taon. Let's say 1 million na ang kinikita mo. Sa times, i-multiply mo sa 12, that is 12 million. I-multiply mo sa 10, that is 120 million. Sa 50 years na lang, that is 500 million. Pero ang lumalabas dito nasa 4.4 billion yung inflow. So hindi pa rin magmamatch. Opo. Yung nga din po sana nga ang dapat na maipaliwanag ni VP Sara kung siya present, no? Para maipaliwanag. Yes. Kaya nga po, at least, alam po ninyo, sa totoo lang, siyempre, yung determination of probable cause, dapat sabihin natin yan sa dulo pa. Dahil baka mamaya biglang dumating, meron naman silang paliwanag na maayos at katanggap-tanggap. So, tingin ko premature pa rin na magsabi na probable na at this point in time na may probable cause kasi baka mamaya lumutang pa next hearing. And they are given all the opportunities to answer this. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa